Eto, sir, pag-usapan po natin, sir, ano, dahil nga patuloy po ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kumusta, sir, yung ano, yung sektor ng agrikultura, ng mga magsasaka, and even ng mga mangingisda, kung meron man dito po sa Naga City, naapektuhan ba tayo nito, Sir Ernest? Tama yun, Bombokier. Yung ah, unang epekto ng pagtaas ng ah, produktong petrolyo, apektado ang magsasaka. Actually, apektado tayong lahat. Ah, pero sa kaso ng ating mga magsasaka at mangingisda, malinaw naman na sila ay gumagamit ng mga makinarya at mga equipment. At itong mga makinarya ay pinatatakbo ng petrolyo, produktong petrolyo. So sa ganitong kalagayan, malinaw na yung pagtaas ng presyo ng petrolyo ay may direktang epekto sa gastos ng production or production cost. So ito ay ah, unti-unti na makakaapekto sa presyo ng ating mga produkto kasi yung cost of production natin ay ah, tataas din. So, yun naman lagi yung reaction or domino effect pagdating sa presyo ng ating mga produkto. So, lalong-lalo na yung mga produkto na bumabiyahe galing sa malalayong lugar. So transportation cost, direktang apektado yan sa pag-angkat o sa pagdala ng mga halimbawa gulay o iba pang produkto, for example, galing Benguet. So isa pa sa naranasan natin, meron tayong farmer na bumisita dito sa opisina. Wala silang access daw sa produktong petrolyo, sa gasolina or sa crude o sa diesel kasi hindi nila dala yung makinarya. Medyo stricto ngayon ng ating mga gasoline stations dahil meron tayong pinapatupad na anti-hoarding policy na binigay ng Department of Energy. So ngayon, ang advice sa amin ng mga gas stations up to 20 liters per person per day yung limit nung mga may dala ng drum at yung drum siguraduhin na yun yung pasado sa standards para makaiwas tayo sa aksidente o sakuna. Alright, yun. Malinaw, sir. So ito, pag-usapan natin, Sir Ernest, puntahan natin, sir, yung presyo ngayon halimbawa ng palay. Kumusta to, sir? Naapektuhan ba to, sir, ng ano, ng pag-angat o pagtaas ng presyo ng langis? Tumaas ba, sir, yung presyo ng palay natin ngayon? Hindi pa natin direktang nararanasan ang ah, epekto ng pagtaas ng presyo ng palay o ang presyo ng petrolyo kasi andito pa hindi ganoon ka-immediate, no, hindi ganoon kabilis yung epekto, pero we expect kasi yung mga abono natin may forecast na si Pesticide and Fertilizer Authority. Pag naging 100 pesos per liter, for example, ang ating diesel, mararanasan natin yan in the coming days. Sa palay, hindi pa masyado natin nararamdaman kasi kulang pa yung supply ng na inani. Wala pa tayo sa peak ng harvest season. So by the time na pumasok si April or last weeks ng March, we expect na pag dumami na yung supply, pwedeng babagsak ang presyo uh, ng palay. Mas lugi si farmer kasi sasabay siya sa oversupply kahit mahal ang petroleum products. So we expect na itong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay nasa uh,
market level na prices. For example, bigas. So mas may experience natin sa gulay, mas maobserbahan natin yung pagtaas ng presyo, especially yung mga bagyo vegetables kasi meron pagdagdag na kaso ng frost o yung lamig, yung sa kibungan, yun yung narinig nating balita. Alright. Ito, sir, bukod kanina sa nabanggit nyo, sir, na yung problema ng ilang magsasaka about dun sa hindi mag-access o walang access sa petrolyo. Kumusta, sir, yung ano, yung ibang reaction, sir, ng mga magsasaka natin? Wala naman ba, sir, lumalapit sa inyong opisina, sir, na nagsasabi, "Uy, apektado na po kami. Ano po ang ating gagawin sa mga ganitong sitwasyon?" Sir Ernest. Ah, Nagpalabas na ng announcement ang Department of Agriculture. In the next 2 weeks, meron tayong parating na fuel subsidy para masuportahan ng ating mga magsasaka na nakadepende sa makinarya o yung mga may rehistrado makinarya. So ito at least hindi naman ito kayang i-cover lahat ng fuel cost ng magsasaka, but at least uh, makakatulong to. Wala pa tayong definite amount kung magkano yung matatanggap na voucher ng ating mga farmers for fuel subsidy. Pero ang una siyempre niyan ay Metro Manila, Laguna areas na pagdating sa implementation and to follow yung mga regions. So yung Bicol region hopefully within the month magkaroon na tayo ng fuel subsidy. But yung mauuna dyan, hindi naman siya fuel subsidy but can still help our farmers yung financial assistance for rice farmers. So yung RFFA, ito ay nakapag-submit na kami sa DA, yung Naga City nakapag-submit na sa DA ng uh, listahan, nag-endorse na kami. So in the next weeks, baka ma-release na rin to o maipasok na sa kanilang mga accounts doon sa kanilang cards na na-receive from the Department of Agriculture. Opo. Ito, sir, lahat ng mga magsasaka, cover nitong fuel subsidy dito sa Naga City, Sir Ernest. Unang-una, dapat registered ka sa RSBSA to qualify doon sa fuel subsidy. And syempre, ikalawa, may makinarya ka dapat. Wala wala namang registered na makinarya. Medyo maghihigpit yung DA. Kaya importante yung registration ng ating mga makinarya para kung meron mang mga ayuda tulad nito, yung fuel subsidy, meron naka-record sa database na meron niyang ginagamit na makinarya si farmer or si fisher folk. So yung usual na mechanism namin uh, through the cluster association organization, sila ay magva-validate kung may makinarya nga si farmer and then gaano kalaki yung area na kanyang sinasaka. Doon ibe-base kung magkano yung amount na marireceive sa fuel subsidy or voucher na ipamamigay ni DA. So malinaw, Bombokier, hindi lahat makakatanggap ng fuel subsidy at ito ay naka-base o nakadepende sa kung merong makinarya si farmer or wala. Opo, yun. Sa makatwid pala, Sir Ernest, kahit pa may sinasaka yung magsasaka, pag hindi siya register, hindi siya makakatanggap ng fuel subsidy, Sir Ernest. Tama yun. Yun yung malungkot na part ng mga bagay. So,
marami rin naman talagang mga farmers ang hindi nakakapag-register tulad ng nasabi natin last time kasi merong issue sa lupa. For example, ako ay isang tenant. Kung gusto ko magrehistro sa RSBSA or yung Registry System for Basic Sectors in Agriculture, pero hindi ako pinapayagan ng may-ari na gamitin yung mga dokumento, halimbawa yung tax declaration or real property tax, wala akong magagawa kundi hindi makapag-register kasi una yun kasama yun sa mga documentary requirements sa RSBSA. So kung wala yun, babalik lang yung papel, hindi yun tatanggapin ng Department of Agriculture. So dito sa Naga, maraming issue na ganun. Pero ginagawa namin ng paraan na meron din dapat yung mga hindi rehistrado sa RSBSA. So kung merong ayuda yung local government, sinasama namin sila sa list as much as possible. Kasi sila talaga yung pagdating sa ayuda, wala pa natatanggap from the government. Opo. Eto sir, maidagdag kong katanungan. If ever magtuloy-tuloy pa sir, yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod po na araw, ano ba sir sa tingin nyo yung possible na maging impact nito sa mga magsasaka po natin and sa agriculture? Gaano ba sir sa tansya nyo yung pwedeng ilugi nito sa mga ano natin, mga magsasaka? Sir. Malaki yung magiging impact ng uh, pagtatagal pa tong kaguluhan sa Middle East. Yung Strait of Hormuz, hanggat wala yung access doon, uh, mananatili tayong ganito. So, uh, ang forecast natin, naririnig natin sa balita at sa social media, may 8 weeks tayo to experience this. So we are praying na hindi na umabot sana sa uh, kalagayan ng Ukraine at Russia na 3 or 4 years ng uh, ang giyera doon. So ang mangyayari niyan definitely inflation, tataas ang presyo ng mga bilihin, especially dahil ang ekonomiya natin ay nakadepende o nakasalalay sa petrolyo. So ang forecast ng mga ekonomista ay 8 to 10% kung ang presyo ng diesel ay 120 pesos per liter. So kung ganyan ang magiging presyo ng matagal na panahon, magsisitaasan ang presyo ng ating mga bilihin. So, yun ay laging cause and effect scenario, domino effect. So, kung ang inputs mo ay mahal, like petroleum products, magkakascade yan pababa o pataas doon sa ating mga produkto. And yung mataas na presyo, definitely ang unang magsasuffer ay ang ating mga farmers at fisher folks. Kasi kung hindi naman mako-compensate ng paborableng presyo ang kanilang mga produkto, so yung kabuhayan nila hindi talaga kabuhayan, kundi more of a burdensome uh, work or livelihood. Okay po. So dahil dito, Sir Ernest, ano yung mga interventions na ginagawa nyo po para po makatulong tayo sa sektor ng agrikultura, sa magsasaka po natin, sa kabila po nitong pagtaas nga po ng presyo ng langis na talagang crisis po sa atin. Ano ba yung mga interventions natin, sir? Una, ang pinaka advice ng City Agriculture Office or even ng Department of Agriculture is wag tayong masyadong maging dependent sa synthetic fertilizers and pesticides. Hindi ko na mention kanina,
yung ating mga fertilizers, uh, a certain percentage, a big percentage, around 70% ay petroleum products yan. Kaya tumataas ang presyo ng abono pag tumataas ang presyo ng petrolyo. So sa balanced fertilization strategy, meron tayong nire-recommend na hindi na 100% synthetic or conventional fertilizer, kundi 50% synthetic at 50% organic or natural yung inputs na gagamitin natin. So kung 50% organic or 50% natural yung inputs or yung mga pataba or even pesticides, malaking tipid yon on the part of our farmers. So yung production cost substantially bababa yon. And nakakatipid tayo sa pagkonsumo ng petrolyo. So nasa panahon tayo ng austerity measures. Ang Malacanang nagpalabas ng Memorandum Circular 114. So although lahat 'yun ay para sa executive branch ng gobyerno, pero isang panawagan 'yun para sa lahat. So isa pa sa mga nakikita nating solusyon, although not part of our intervention, is to look at the possibility of using renewable energy. So kung pwede na tayo mag-solar panel, may mga irrigation system tayo dito sa ibang munisipyo na solar technology na yung ginagamit. Kung hindi ako nagkakamali sa bayan ng Bula, yung irrigation facility doon ay solar powered na. So hindi na siya dependent sa ating mga petroleum products. So sa mga makinarya natin, pwede nating aralin na maging solarized na rin ang ating technology. Yun ang pinaka nakikita nating remedyo, pero malinaw na ang solar technology is also a big investment on the part of our farmers, on the part of the local government. Pero isa yung solusyon na nakikita natin. So another intervention na binibigay ni City Agriculture Office is yung pagpapautang ng in-kind. Yung pagpapautang na walang interest, na-mention na natin last time sa unang interview. So at least yung inuutang nila, yung lumang presyo pa, yung amount, hindi yung current na apektado na ng mataas na presyo ng petrolyo. So we are looking at posibleng umabot tayo sa 2022 prices kung saan naging 3,000 pesos per bag ang presyo ng abono. So currently we are at 1,800 for a bag of urea or nitrogen based fertilizer. Pero kung tulad nung 2022, aabot 3,000 per bag ang presyo ng fertilizer, aalma talaga ang magsasaka. Yung cost nun, according to the Fertilizer and Pesticide Authority, yung pagtaas noong presyo ng abono was Ukraine and Russia war and yung COVID noong 2022. So ngayon, kung tutuloy-tuloy ang kaguluhan sa Middle East, it's highly possible na ganun din aabot din sa ganun na price level ang ating mga inputs. So sa zero interest na pautang ng local government through the SARIC program, at least minimized yung epekto ng mahal na presyo ng ating petrolyo. Alright. Eto mga remaining question na lang, sir. May nakita ko, sir, na parang isang programa, yung Rice Recovery Program. Sa unang dinig, sir, parang ang ano ko dito, parang ano to, pantulong sa mga ano natin, mga magsasaka na magkaroon ng recovery sa kanila pong mga mga tawag nito, mga endeavor or mga ginagawa sa pagsasaka or sa sa ibang mga tao. Ano to, sir? Tungkol po ba ito saan? Ano ba yung pakinabang nito, sir, if ever? Si Rice Recovery Program per the Department of Agriculture, ito ay recently launched sa probinsya ng Kamsur. Although hindi nito sakop si Naga City,
Uh, ang nature niya is more on addressing the effects of climate change and the shift to inorganic organic farming, magbigay ng suporta pero into balanced fertilization strategy. So yung pagiging dependent natin sa inorganic farming is one of the causes of climate change. Related to. So kaya yung rice recovery program is designed na magkaroon ng solar technology solution, mag-shift ang farmers doon sa solar technology. So yung epekto ng climate change hindi na siya abstract, kundi malinaw na nararamdaman natin araw-araw, especially during typhoon months. From November, ang pinaka-peak natin is November and December. Kanina pre-post na yon. So recent na. So there is a new proposed planting calendar from the Department of Agriculture. Kakagaling ko lang sa meeting. So that's part ng rice recovery program. Pag sinabi kasing recover, it's not always after a certain calamity or a certain disaster. When we say recover, pwedeng ongoing yung realidad ng climate change and kailangan nating i-address yung pinagdaraanan ng ating mga magsasaka, especially our rice farmers. Bilang isang bagyuhing probinsya o bagyuhing region, isa ito sa mga measures or programs na pakonti-konti would drive our farmers to higher income and higher gains. Alright. So ito sir, bago tayo matapos sa ating interview, ano na lang sir yung ating maiiwan na mensahe sa mga magsasaka po natin na talagang naapektuhan nitong produktong petrolyo o pagtaas ng produktong petrolyo and sa sektor po ng agrikultura. Ano sir yung ating maiiwan na mensahe po? Go ahead sir. Malinaw ang realidad ng mga bagay na hindi natin nakokontrol. Petrolyo, kalamidad, peste, presyo. Pero hindi ito ang katapusan ng lahat. So yung mga pinagdaraanan natin ay isa sigurong stage kung saan matututo tayo. At ang solusyon naman, yung mga problema ay tingnan natin bilang mga oportunidad o pagkakataon na gawa natin ng solusyon at mga panukala in support of those solutions. At saka ang gobyerno naman, the local government, the national government must act as solutions, not as addition to the problem. So yun yung gusto nating mangyari given our situation. So makakaasa kayo sa City Agriculture Office and especially the Department of Agriculture na patuloy ang suporta sa ating mga magsasaka at mangingisda.